What's up, what's up, what's up mga katropa, my friends, my man, kamusta kayong lahat? Welcome back sa isa na namang Battle Hatol with Marikita, ang inyong CEO, Battle Hatolera ng taon. Yes, may ganon. At ngayon ay manonood tayo at samahan nyo akong hatulan ang dundururun laban ng Mimac versus Deadline. Tama ba yung pag-pronounce ko? Mimac? Okay. At syempre, ano nga ba ang mga hinahanap ko kapag nanonood ako ng mga ganitong klaseng laban, lalo na sa flip top? Syempre, mahalaga yung lyrical content. Dito papasok ng punchlines, wordplay, personal attacks, tsaka rebats. So, yun yung mga basic na mahalaga sa ganitong laban, no? Syempre, tinitignan ko rin yung delivery, yung smooth ng flow, di ba? Ang iba't ibang klase ng voice control, yung tone, modulation. Syempre, hindi magandang pakinggan yung sigaw lang ng sigaw. Kailangan, iba't iba yung level ng pag-deliver mo ng mga salita. At, syempre, tinitignan ko rin, importante para sa akin yung audience impact. Yan. At, syempre, dapat yung clarity, yung pagkaka-connect mo dun sa mga piyesa mo, di ba? Kung may connection ba dun sa first lines mo, second mo, and blah blah, so on. And then yung performance mo, syempre, kailangan dapat energy level. At syempre, yung facial expression, yung gestures, kailangan pinapakita mo sa audience yung gaano ka-angst sa stage yan. Ano pa ba? Yung creativity and originality. Kapag may naririnig ako na parang narinig ko na sa iba, para sa akin yun, minus points yun. Dapat original at hindi na-recycle. Though maganda yung pagre-recycle ng mga basura, pero hindi yun maganda sa laban, 'di ba? Kailangan sarili mo at fresh yung bibigay mo sa mga audience, lalong-lalo na ang mahal ng ticket ng event, 'di ba? So, dapat ginagalingan natin at sineseryoso natin yung mga ganitong laban. Yung crowd reaction, yung engagement, yung interaction, yun. Mahalaga pa rin yun somehow. At syempre, yung ability mo na mag-freestyle, yung improvisation, yung adaptability mo sa madlang people, di ba? Syempre, may mga banat minsan na pag nawala ka, di ba, kailangan mong mag-improvise, kailangan mong mag-freestyle. Parang si Kuya Saito, palagi na lang nagpa-freestyle, diba? Siyempre, yung pampito kong tinitignan ay yung overall impact, diba? Kung sino yung mas naging effective na battle MC, diba? Yun ang aking tinitignan sa laban na ganito. Kaya kung game na kayo, game na rin ako. Halika na, samahan nyo akong panoorin at hatulan ang Mimac versus Deadline. Let's do this. Thanks din palagi sa biased crowd ng Cebu. Lahat ng mga represent collab. Crown nga pala, silipin niya mga bagong labas. Flip top represent collab. Kasama ng Crown, Black Manila, Real Jokes Clothing, Hype Beat, RX Panda, Buenas TMT VIP. At sa kanan ko, galing pang Iloilo para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Deadline. Sa paggawa ng katalahan ay tinudo. Handa para sa laban, kailangan seryoso. Dahil dahan-dahan na nagkakapangalan, kaya huwag yung maliitin ang isang lahat ng ito. Yung Deadline, Cameron Music, MKT Il, Giray Letra, shoutout palagi at salamat kay Doc Panda. At salamat sa RX Panda for the whip cap, sa RX Panda and Reality Clothing. Thank you. Let's go. Shoutouts palagi, Giray Letra, RX Panda. Birthday niya na nakaraan, tas na late siya, so kalahating pakyo lang sa kanya. Sa kaliwa naman, Paano yung kalahat? para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Mima. Ano ka maniniwala kung mukha ko dito sa mga sabi-sabi at tibang-tibang kwento na lang. Dami na uhulog daw sa patibang ko nadala. Talaga ba? Mimac is going up. Shoutouts 11th Street, Wasteland, Security Bank Boys, Noble Cat, Nicky Emerson, Sidot, Mark, Trixie, and Simon, O5B Battle League, Ormong, Kibab Collective, Aaron, and Kyle pa. Visayas Division Battle ang parating. Nanalo ng koito si Deadline. Pinili mauna si Mimac. Tignan ang minuto. Dapat pakinggan natin. Unang banat, Mimac. Mimac. Ang tagal mag-chat ni Boss Riyam. Grabe makapagpa-overthink, but boss, you know that it's fine. Inantay mo lang talaga yung last minute kasi alam mo nga mabit is Deadline. Sa round 1 tayo mag-detect ng estilo. Okay, gubat game! Kamusta Mr. Mind
conditioning. Ano game plan natin, bro? May bating panimula ka ba sa mga hurado? Ipipredict mo lahat ng sasabihin ko, Kesyo. Nag-overtime ako, nga birat ka din, Miray! Huwag mo nga kaming tangahin. Hindi mo ako na-predict deadline, sadyang yun lang yung kaya mong gawin. Puro line prediction. Talagang awit ka din. Pero hindi mo maaasahan sa lalamig suntok ko na parang naasi Mamed. Puro foresight dun sa future. Kaya na feeling style men. Bitch na feeling prophet, puta Rudy Baldwin. Lagi ka na lang nag-excited ka masyado sa sulat ng kalaban mo. Tangin na boss, ang Wex niyan. Ang Wex niyan, boss. Nag-aalala ka masyado sa hindi mo naman sulat parang si Charo Santos. Tapos, nung laban niya ni Lawrence, sabi mo, baka lutuin ng mga hurado. Ha? Pogi ng ina ang kupal mo. Hindi ka mangangamba sa sasabihin ng mga bobong hurado kung kumpiyansa ka sa sulat mo. O ako kumpiyansa ako Bobong sa sulat hurado? mo. Kaya mga letra ko ngayon, Tama ba yung rinig ko? gamit, ascending, Ascending na. o ibabasa ka sa langit. Tapos nung battle mo ng 1 minute, meron siyang 3 minutes per round. Aba, ang galing yan. Triple sa timbang. Alam niya kasing sloppy and dull yung mga bara niya kaya dami-damihan. Sige, di ba boss, sabi mo stricto? Dapat ay 16 lang. Porket walang bilang yung mga linya niya, hindi niya na binilang, tarantado. Pero sige ngayon, damihan mo. Pati yung sangkap ay todo, brother. Pero mananatiling bland and tasteless itong molo rapper. Kasi ikay kaumay, that's why I'm beefing with this chicken na murabag siomay. Tas gagawin niya magaganpar. May pagpatutok pa ng paganto. Tapos kalabit ng bang-bang, iba na tama ng utak mo. Kaka-code M mo yan. Kaya si boss, code M dineploy. At di na para makapag-deathmatch mission dito ito search and destroy. Sumatapang ka kasi namamaril ka to. Pulol, tapang mo'y huwad. Ngayon i-dissect at i-expose sa light ng murabag buwad. Kasi nung laban nila ni Jorge, pinatukan siya. Pero di siya pumalag. Kasi daw professional yung lingkod, yung badeng, ganyang head, parang bell na badeng. Bayan! Kagabi! Nalaseng! Ano ba yun? Tinono doon, di ba? Oo, parody. Semi-clowning yung pitch. Dahil kahit kailan, alam naman natin lahat na di siniseryoso tong bitch. Yehi a bitch. Sina RG at Jab na mismo magte-testify doon. Kaya nga nilaro ko yung hilig guy nun kasi nga guy hilig nun. Brad, pwede yun! Oo, natalo ko sa RG. Pagkat performance ko'y palpak, ay prep ko ay palpak. Nag-rank down from legends, kaya sa pagkatalo'y nasadlak. Pero performance ko ngayon ay lilinisin. Sa anumang stutter, fuck that. Ibabalik ko kasi may epic comeback. Yeah, and I am here to stay. Para sakupin tong liga mo, boss, siyang tunay. At ang unang hakbang namin doon ay pag-advance ni GL sa isa buhay. O ito ay taon na mga waray. At hindi na mga ilonggo yung mensaheng pinaparating ko. Dahil pinabalik na ni Enigma sa 1 mils yung batang nagbubuhat sa inyo. And that's one. Ikaw naman, ipakita mo na kung paano ka mandaya. Bro, it's fine. Magpaawa ka na sa mga hurado at mag-over sa... Nung sinabi ng ilan na luto yung panalo ko kay Crypto, kahit siya'y panisakin sa labanan, ako'y naghanda. Luto yung laban mo ay Crypto kahit sa panisakin sa labanan. Ako'y ginutom na makabawi. May gigil na naramdaman. Ako'y naghanda pero di kumain. Para ipakita na talagang kakaibang gutumin ang isang Kyrie Irving sa Ramadan. Isa na namang alagad na nagtatawag ng old gods. Ang nakaswerte kahit deadline. Mga talo ng bata ni GL. Good luck. Sila si better luck next time kasi nung Guba 12, sa akin ay si Crypto o lahat
Max. At ikaw naman kay RJ ay siniro to, Brad. Abi ko na anad na ang waray diri sa gubat. Unya nga anong broken hearted lagi sa taga City of Love. Pangalan niya pala si Mimak. At siya ay rapper na bobo kasi pinangalan niya Mimak. Tulog Thailander na ngongo. Mimak ka muna. Hamon ng hamon siya kay Crypto pero nung umuo di pinalagan. Tinalo ni RG na 5-0 kahit na distract pa yan. Nag-back out kay Crypto, nag-choke Ganda ng delivery talagang doon. kita naman na puro all talk. Pero walang sinabi kasi hanggang Mima ka lang. Tinawag ka na no Neymar. Sa kabila ng iyong na-accomplish sa lady kay GL at cancer lang mga tao na astonished. Alam mo kung ano ang mas masakit? Kahit isa ka na dun sa mga old heads, may letrang ACK sa pangalan mo. Pero di ka nila ma-acknowledge. Kala mo nakakalimutan ko? Tinawag nyo kaming may putok. Mga mukhang tiil. Lahat yan inipon ko. Ew! Yeah, lahat yan inipon ko. Ako'y naghanda, nanahimik. Hanggang sa tayo'y mag-abot na rin dito, ako'y nag-ayos, nagpabango. Para ipamukha sa inyo iho na hindi si Castillo, kundi ito mismo, ang mga guwapo sa Iloilo. At ito yung mga guwapo sa Tacloban. Big eyes na may eye bags, very. Big eyes na may eye bags, very lovely. Kamuli kinser, taga Tacloban, pero inyong mata permeable. Permeable. Dilat na dilat ang puta. Overtime na siya. Mata na luluha pa. Talagang kitang-kita yung trauma. Nadala nung Yolanda. Ano? Ano, magre-rebat ka? Sige, total nandito na rin tayo. Magrebat ka. Isigaw mo kayo'y nakabangon na at naging bago. Magrebat ka. Ibigay mo lahat, pati pato. Magrebat ka. Para makita ng mga tao kung gaano talaga kayo sa Yolanda kaapektado. Magrebat ka. Magrebat daw ako. Sabi niya tong bobong feeling king. Kala ko yung boses niya yung parang kiki, pati yung hininga niya rin. Tarantado. Men! Sabi daw, utusan daw ako ni GL. Ang bobo mo, sir. Tangina, tagakuha nga lang ng pagkain niya nung damit dun sa hotel. Tarantado. Okay. Nakapasok ka sa flip top dahil kay Doc. Salamat, Doc. Ganyan ka katanga. Ako, inborn ng magaling. No need a doctor, medic ng dala-dala. Kasi kung wala si Doc, tangina mo, wala ka dito. Nandun ka sa office nyo, nag-hello, this is Arel, how may I help you? Pinagmayabang ba kay Crypto? Kanyang aprobadong PTO? Itong entitled little bitch na alipin ng BPO. Natuto ka lang mag-English? Ang yabang mo namin? Inaasar mo pang barok si RG, tang ina mo, barok ka din. Pero speaking of Doc, saan si Doc? Alam ko sa tuta ng doktor ay kay naiinggit na. Paano ba naman yung hayop lang sa gubat na RG at yung Castillo maraming alaga lang yung vinivet niya? Pero ngayon, mapapansin ka na ni Doc. Totoo yun, bay. Dahil marapat ang tutukan ni Doc kung nag-aagaw buhay. Ako, I am here because of me. At sa narating ko na yun, talagang proud ako, Paps. Ikaw nandito ka lang dahil sa doktor parang sinakay sa ambulance. At
again. Kasi kung di niligawan ni Doc si Enigma, walang makatang Ilonggo dito, par. Kami mga waray nandito dahil magagaling, dahil kahit kailan di nangangailangan ng doktor ang immortal. Sabi niya kay Nathan, I'm the jack of all trades, yet master of none. Woo! Sinigaw pa ni Sir. Proud na proud si Tarantado na stuck siya sa mid-year. Pero well-rounded daw yan, sabi ni Boss. Kinilig naman tong si Loser. Alam mo ba, ang masabihan ng well-rounded is a good way of saying na ikay mediocre. Pero well-rounded din ako, sabi ni Boss. Pero pare chill, dahil mas may edge pagiging well-rounded ko, ganyan pag nakaspir. Tarantado. Oh, ganyan pag nakaspir. Tapos, sila daw, ang girahay letra daw ay parang Pinay Flix. Ang galing naman, bes! Kaya pala parang Pinay Flix kasi maraming nagtitirahang bets. Marami na kayo? Kaya you're fine in the West? Sheesh! Kami? Onti lang, but we still dominate the East na parang Celtics. Tapos may problema sa Pastilyo. Sa lahat ng MC sa kanila, siya ay nag-feeling gifted. Palibhasa, pangalan niya daw kasi Ariel, kaya feeling Disney princess. Tarantado. Gago. Feeling Disney princess. Tapos, sabi nito, feeling Disney. Yaw, putang ina mo kasi gumanong ki. Tarantado. Feeling Disney princess. Tapos, Wala siya kaya sana. lang. Pero, itutuloy ko, tang ina mo, pangit mo kasi. Disney princess. Sabi pa niya, saan na ba yun? Teka lang. Feeling Disney princess. Sige, time na. Yan. Round 3, bawi! Sana. Wala. Ang ina, magtagal lang. Balik dito. Ano mo? Tado ka? Sabi mo yung pag-gunbars ako na ganito, ikaw nga may spear. Tado ka? Nasa kanila daw ang pagsikat kasi silangan po sila. Ang damot ho, di ba? Palagi na nga mainit ulo nyo, tapos ang pagsikat gusto nyo sa inyo pa? Mainitin ang ulo na mahilig sa mainit. Abay, tama. Parang inanagram ni Harlem ang waray yawa. Hindi na gets eh. Pero ayaw na lang binabaligtad. Sa 69 ayaw ng mga yan. Tanga nasubukan yung baliktarin tong yawa, siguradong away kalalabasan. Mga waray na puro tapang sa battle, kinokontent. Mga rapper na puro yabang na wala pa ring improvement. Mga feeling, main character na walang character development. Di ka mag-i-improve tol sa flip top. Kahit gawin mong triple, tayo nga tong possible. Pero ang pagsikat sa inyo, imposible. Tangina, nasa amin ang pagsikat sa inyo ang paglubog. Bakit? Ibang bansa na ba kayo? Oh, ano bang inaano mo? Gusto mo hangaan ka namin? Bakit? Kasi taga-Tacloban ka? Yung araw sumisikat sa inyo? Bakit? Kasi taga-Tacloban ka? Gusto mo pag nakita mga tao ng taga-Tacloban, magsasaya, magkukumanta, kasi pag sinabing Tacloban, Leyte, o napapasok sa isip, Yolanda. Nasa inyo nga ang kasikatan na pinagmamalaki mo, kaya si RJ Kuminang nung tinapat ka sa ginto. Kung nasa inyo nga ang kasikatan na pinagmamayabang nyo, bakit kayo ang pinaka-tinamaan ang pinakamalakas na bagyo? Ano nito? Sa amin daw ang paglubog, kayo nga itong lubog sa ba? Mga bugo. Pero after ng bagyo, lumabas si Haring Araw. Pag-asa'y tumubo, mas lalong sumikat at lumiwanag. Kasi ubos lahat ng mga bahay at puno. Kalimitan na, kahiligan ng pagsikat, ang liwanag, kaibigan niya, bitamina nila.
wakas ang pisikal at kaisipan sa haring araw kumukuha ng lakas kung wala siya, manghihina ka. Pasikat pa more, kitang-kita nila na ang Yolanda ang nagpatunay na wala silang nagawa nung kadiliman na. Ano, magre-rebat ka? Ano, magre-rebat ka? Na mahirap pinagdaanan nyo, magre-rebat ka? Na sa kadiliman may nagawa kayo, magre-rebat ka? Na nalampasan nyo lahat ng to, magre-rebat ka? Total pasikat ka, di ba? O sige, paliwanag mo. Puro Yolanda. Bobo. Manahimik tang ina mo. Ganon kami katapang, kami yung unang tumaharap sa bagyo. Gago ba yan? Sa amin buong lakas ng bagyo, sa inyo ambon na lang. Siya ay Stan Muslim. Tignan nyo, pinatato ni Tarantado. Pero skills-wise, malinaw na malayo. Di naman shady masyado. Sige, ikaw na Stan Muslim. Pilit mo pa gago. Pero paano ka mananalo ng pataasan kung si M tinitingala mo? Because I'm higher than you. Sa quality ng lyrics play at physically, kitang-kita. Kaya anong feeling ng yung tinalo ng tinalo mong taga-Mina ngayon minamanika? Kasi oo, nanalo yan kay RG. Sa di ko malamang dahilan. Pati yung laban nila ni Crypto ay talagang inangkin yan. Pero di ba sabi ko kanina, pag siya natatalo, grabe makaiyak sa urado. Kapal na mukha niya, tangina mo. Sa bagay, ba't ka naman magre-reklamo kung yung luto ay pumapabor sa'yo? Diba? Ba't ka magre-reklamo? Ako, okay lang. Hindi bias yung crowd. Ay, putang ina. Hindi bias yung crowd. Hindi niluto ng mga hurado. Ox lang. Di naman ako ganun kagago. Isa pa, ba't ako magre-reklamo kung ako naman dito mananalo? Dahil nandito na... Nag-choke ako pero okay lang. Dahil nandito ako para di na magkalat. At di na para mag-choke. At dahil 420 ngayon, that's why this bitch is getting smoked. Yeah, masusunog, masasagad, at maaabo pa. Di ko lang dinibilan yung deadline, nilagpasan ko pa. Pero di dapat nilalagpasan yung deadline. Yan para sa akin ay true. Kaya marapat lang nabalikan ko to at tapusin kasi the date is fucking due. Pero sa daw, ay dog lover. Rar! Teka lang. Sinigaw ba ng timawa? Ah, kaya pala yung asawa mo parang crossbreed ng Askal at Chihuahua. Pero mahal na mahal niya yun. Dahil yun na lang yung babaeng nagkagusto sa kanya. Kaya sa panliligaw, si Gago ay talagang todo nag-effort. And then finally, he married the bitch. Yun yung kanyang last resort. O yung asawa mo, pupuruan ko. Papasakan ko ng tite sa bunganga at hindi niya pwede isukamin. Dahil kung si Batas, ang dope sa dopamine, si Basta naman ang go sa bonamine. Yeah! What? Baka sabihin ko, Ubal. Kasi asawa niya ay dinamay ko. Okay, fine. Isasagad ko pa yung pagtira parang on top ako sa may bahay mo. On top ako sa... Shit! Ito na naman. Ay, basin ka, joke! Excited mo daog? Bugo, pagshit ka. On top ako sa may bahay mo. Maulag fake show kay Ate Kra. Ganun ako kagalit? Teka lang, ayun muna. Ganun ako kagalit? Pati asawa mo yung dinamay ko. Cause I know when this bitch is slut, though tumbling down, ako naman yung papaldo. Slut, tumble, papaldo. At ikaw yung mamalasin niya, bitch, that's what I'm meaning. Cause when I let my bullets scatter, you will see this dead spinning. Your head spinning. As this dilulus fucking friend, naiikot yung leeg ng 360 na para bang si Linda Blair. Linda Blair, exorcism, painom muna. Exorcism!
Nasasapian nata ako ng masamang waray, kaya yung tren ay nagamit ko, pero yung spirit ay hindi kayang tanggalin ng chaser. Kasi maya-maya lang, masasaksiyan nyo na kung gaano ka-shocking, electrifying ang GEL, kaya ginamitan na chaser! Yeah, you get shocked po, sa aking wag po, manaraicho, pati rai ko, you gon' die po, you gon' die po, when I start shooting sa price tag, put up stand to bitch! Yeah! Talagang di ako nag-cram. Lumaban till crunch time. Ginamit lahat ng resources. Ay, walang sinayang na resources gamit mga lifeline. Kaya alam ko na hindi na sayang oras nyo sa panonood sa akin this time. Talagang tumod till last minute hanggang matapos tong deadline. Dinama yung shota ko. Ikaw sa akin ay patay. Pero huwag kang mag-alala, di ko sa itadamay. Pero sana pag uwi mo, mahuli mo na hinakalay ng yung tatay ang kanyang malamig na bangkay. Nalampasan niya yung deadline. Tanga siya. Proud na proud ang puta na di siya nakapasa. Bobang pata. Tapang, no? Ano nga yan? Joke lang. Laging binabanggit na sila'y waray para magtunog matapang din ng piyesa. Pinagmamalaki na sa giyera sanay. Kahit wala naman silang giyera. Sa fake image, mga tao sinasanay para mo'y mabisa. Hinanap ko ang war sa waray. Waray ko makita. Bakit matapang ka? Kaya palagi bang maangas ang iyong postura? Nandito ka ba sa flip top para makipag-away o dahil sa minamahal mong kultura? Matapang ka? Kaya palagi bang hinahanap mo'y laban? Nandito ka ba parang pagkawaray mo ipagyabang o ipagmalaki minamahal mong bayan? Matapang ka? Ano? Ngayong sino mas matapang? Yung nabubuhay para manggulo o yung pumapatay para sa kapayapaan? Matapang ka? Ano? Ngayong sino mas matapang, ha? Yung naghahanap ng away para sa ego o yung handang mamatay para sa minamahal niya, matapang ka. Supayag ka. Ikaw yung pinakasiga sa lahat, bro. Pero pag naglalakad ka, magkasabay paa at kamay mo. Teka lang. May tanong ako. Hinduismo o Kristyanismo? Yung may dot na red o yung cruise, bro? Ano ba? Yung bindi o Ash Wednesday? Basta target ko yung ulo, ratrata na. Kaya get ready by dididiking critical sa aking napiling style. Firebender sa impyerno. Dididibin mong unlimited fire. Di ko isa prank, di ko ititigil para pag-arapat sa iyo ng aking ASMR. Ang aking ASMR, sarap sa ears. Akala mo tapos na? Pagkatapos sa bala ko matusta, ako'y may nakatagong last move pa, atras konti. Hulaan mo kung saan papunta, kaya mimak Teka lang, di ako natumba. Kailangan ko lang ng magandang posisyon para sa basuka. Ganyan ang stage niya dun, Stage presence. Feeling nyo malakas na kayo? Pagkat sa away to ay mahilig, hindi yan simbolo ng makiisip, kundi utak ng makiitid. Ang tunay na matapang at malakas may pagmamahal. Kaya umiiwas sa gulo sa paligid. Kaya kaming taga City of Love, makapangyarihan. Kasi tinatak namin sa puso at sa isip na ang pinakamaywaga sa mundo ng mga tao ang pag-ibig. Okay, tapos na? Kaya wag mo nang ulitin pa tong ipagsigawan na mahilig kayong makipagbasag ulo kailanman hindi pinagbibigatsong ang diskriminasyon. Hindi kayo ang pinakamatapang o pinakamalakas. Hindi kayo ang bida sa ating tol. Paano kayo naging numero 1 kung kayo ay signal number 4? Okay, tapos na yun. Round 3 na.
Wait. Obvious naman, di ba? Si Deadline yung panalo. Tama ba ako? Game. So, round 1. Tara! Wala akong masyadong nakuha. Wala masyadong nakuha. Yung notes ko. Ang dito lang. Lyrics na yun eh. Sa laban ni Mimak ang word. Si Mimak at si Deadline, no? So, round 1. Wala akong masyadong, yung iba kasi, diba, yung may pagkabisaya siya, pero, hindi ko talaga magets kasi, dili jud maka-istorya kay Tagalog man dire. So, hindi ko nagagets yung mga batuhan nila ng Waray o Bisaya, diba? So, yun. Mimak, consistent yung pagiging static niya, no? Static in a way na parang nag-i-stutter siya. Tapos, ang nagustuhan ko sa mga sinabi niya ay line prediction, excited sa lahat ng sulat nung mga kalaban niya. Magandang, naman yun, magandang point of view yun kung titignan mo in a positive way na excited yung kalaban mo para syempre mapaghandaan ka, di ba? Yung bobong hurado, parang mali ba or tama yung narinig ko na sinabihan niya na bobo yung mga hurado. Very yun na nakaka-offend yun sa mga judge. So, yun. Porket walang bilang yung lines niya, hindi niya na binibilang. Okay din yun. Tapos yung to search and destroy. Tapos maganda rin yung pinakita niya na parody ng nalasing kagabi. Diba? Maganda rin yun. Tapos yung hiligay nun, nilaro niya, 'di ba? Nilaro niya yung salita, ginawa niya guy yung hilig noon. So maganda 'yun. Tapos, 'yun nga, overtime yung round 1 niya. And then kay Deadline naman, tinutukoy nila, pinag-usapan nila yung luto yung laban kay Crypto. Di ko pa yata napanood 'yun. Di ko pa napapanood si Crypto eh. Tapos, alagad ng nagtatawag ng All God. 'Di ba? Parang okay naman yung rhyming niya. Tapos Broken Hearted sa City of Love. Parang cute nung nun. Ang cute niyang imagery, 'di ba? Okay naman siya. Rapper na bobo kasi yung pinangalan niya Mimak, yung ginongo niya na pag-delivery, maganda rin yun. Tsaka yung sinabi niya na merong ACK sa pangalan mo, pero hindi ka nila na-acknowledge. Magandang personal attack yun. Tapos, maganda yung pag-twist niya nung about sa putok, 'di ba? Nakakatawa nung pag-deliver niya nun kasi totoo naman na inipon niya yun. So, kung ano man yung putok na amoy niya, pinaghirapan niya yun. So, okay naman yun. Tapos yun, in-emphasize niya rin na siya yung parang pambato na or gwapo sa Iloilo. Tapos, and then, binalik niya kay Mimak na ganyan ba yung gwapo sa, sa Tacloban, di ba? Parang big eyes na may eye bags, di ba? So, yun. Tapos, again, yung trauma na dala ng Yolanda, naging consistent si doon, si Deadline kasi lahat ng rounds niya merong about sa Yolanda na sana mas nag-isip siya ng ibang topic na pang-attack. Pero okay naman, naging consistent naman siya dun sa lahat ng rounds. Tapos, sa round 2 kay Mimak, wala akong masyadong nakuha. Nag-rebat lang siya ng casual, pero okay pa din. Parang casual lang yung rebat niya, di ba? Parang very, very light. Kaya, tapos, di ko kilala si Doc eh. Kaya wala akong masabi dun sa binabrought out niya na salamat kay Doc. Kaya siya nakapasok sa liga. So, ayun. Ano pa ba? Ginamit niya yung nag-reference siya ng Celtics tsaka sa Disney Princess. Kaso, nawala siya doon, di ba? So, ayun yung nakasira nung round 2 niya. Kaya,
agad-agad si Deadline, 'di ba? Minak niya yung pagsisid na ano ni Mimak eh, 'di ba? So maganda yung rebut niya doon, nakakatawa. Then yung yawa sa away, hindi nag-react yung crowd eh. Okay sana yun, kaso parang hindi nakakatawa sa crowd. Tapos yung improvement tsaka character development, naririnig ko na to sa mga iba. Sa mga iba yung topic na yan, di na sila nag-improve sa pagiging MC niya. So, okay din na atake yun. Tapos, pasikat, palubog, tsaka sa Tacloban, yung sinasabi niya, bakit? Ibang bansa na ba kayo? Or dahil, porke Tacloban yung lugar nyo, kabaligtaran na kayo nung pagsikat ng araw. So, parang maganda ring visualization yun, yung imagery na binubuo niya doon. Kaya okay din yun. Tapos, nandito yung actually nandito yung aral na nakuha ko kay Deadline, yung after ng Yolanda, ng bagyo, about sa paglabas ni Haring Araw na lumitaw siya, may bagong pag-asa, 'di ba? Which is true, after ng malakas na bagyo, lalabas yung rainbow, pagpapakita to na tanda yon ng Diyos na hindi na magkakaroon ng malalang baha ng panahon ni Noe, yung pinuksa yung mga masasamang tao dahil yung mga masasamang angels nag-asawa ng tao, 'di ba? Kaya yung mga tao nun kailangan i-wash out kasi may lahing, yung mga Nephilim, 'di ba? May lahi na silang naging immortal na sila. Kaya kailangan i-wash out yung mga tao, at yung rainbow na yun ay sumisimbolo na hindi na ulit mauulit yung pagpuksa sa pamamagitan ng bagyo. Kaya yun. At magandang pag-asa nga yung araw, at binanggit niya yung mga benefits ng araw, 'di ba? Doon tayo kumukuha ng lakas, 'di ba? Maganda 'yun. Magandang lesson 'yun na binato ni Deadline kay Mimak. Tapos ang ganda ng flow niya, no? Binanggit niya rin nga yung kadiliman na lampasan nyo. Gusto ko yung creativity ni Deadline. Ang ganda nung sige magdebat ka, sige magdebat ka, maganda yung niya, creativity. So doon naman tayo sa round 3, rebat ni Mimak. Gigil na gigil siya kasi 'di ba? Na-choke siya. So nakalimutan niya yung lines niya kasi na-distract siya kay Deadline. Tapos yung rebat niya mura agad. Tapos sinabi niya kami yung matapang kasi sila yung unang humaharap sa malalakas na bagyo or parang ganon. Kaya tapos dinugtong pa niya yung sa inyo ambon na lang, 'di ba? Parang something ganon. Kaya yun, maganda yung rebat niya sa round 3. Tapos point out pa rin niya yung about sa luto na laban, 'di ba? So yung luto daw, yung laban daw luto, pero luto na pabor kay Deadline. So, yun. Tapos, nilagpasan yung Deadline, tapos dog lover, dinamay yung asawa. Di ko na elaborate yun. Kasi, ako rin naman, 'di ba, masakit kapag ka nakakarinig ng nandadamay ng asawa. Pero, syempre, personal attack yun, kaya nasa MC na yun kung ipe-personally niya yung attack ng kalaban niya. Pero, given na yon sa mga gantong laban. Okay? Tapos, marami siyang beses na uminom. So, hindi ko alam kung tactic ba niya yon or kasama yon sa stage performance niya. So, yun. Nakakaano lang yun, nakakaputol lang yun ng moment. Siguro kung isa or dalawa, okay na yun. Naaalala ko dati si Delo, lumalaban siya, umiinom siya ng beer habang lumalaban So, ibang usapan yun, no? Pero yun, okay naman siya. Tapos, sinabi niya na matapos niya yung last minute, hanggang last minute, at yun na nga, yung ending niya kay Deadline. Tapos, round 3 naman ni Deadline, ay yung rebat niya,
ayos naman. Tapos, pinapoint out niya na yung fake image kasi nga hinahanap niya yung war sa salitang waray. Pero, waray ako nakita. Parang wala naman akong nakitang war. Bakit nyo sinasabi na matapang kayo? Eh, wala namang war dun sa pagiging waray nila. Something ganon. Tapos, yun nga, kaya ako nasabing napaka-consistent ng creativity ni Deadline kasi dito na naman yung pinasok na matapang ka, tanananananananan, ganda ng flow niya. Tapos yung City of Love, tsaka yung sabi niya na paano niyo nasabi na number 1 kayo, signal number 4 nga kayo. At eto yung pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas kasi man-made siya. Sa pagkakaalaala ko, itong Yolanda na to ay eksperimento ng ibang bansa. Kaya kung papansin nyo, after ng Yolanda, nagdatingan agad yung mga tulong ng ibang bansa. At isa ang Pilipinas sa napag-eksperimentohan. Kasi ito ay isang war, ano man tawag doon? Kumbaga sa bala siya ng pandigma. Parang gano'n. Parang ginagamit siya as gegerahin nila ang isang bansa gamit ang bagyo. So, yun. Experiment siya. Kaya ganun siya kalakas. And then after naman nun, 'di ba, nagbagsakan na lahat ng mga tulong galing sa ibang bansa. Unang-una na tumulong yung Germany nun, 'di ba? Sa pagkakaalala ko lang, guys. Sa pagkakaalala ko lang. So, matanda na rin naman ako kaya malay mo mali yung pagkaalala ko. So, dinidisclaim ko na, pero 'yun. Kawawa, syempre din natin alam na binebenta na pala yung Pilipinas, 'di ba? Kaya research tayo, guys. Tapos yung pagkakatahi niya ng Yolanda hanggang sa round 3 talaga pinasok niya. So, sana mas naglaro pa siya ng pyesa, pero okay naman. So, ayun. Para sa akin, ang nanalo ay si Deadline. Tingnan natin. Deadline versus Mimak. Mag-iayos pang beses kung early battle of the night candidate yung laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa kanilang pareho para sa akin talaga. Yan yung mga laban nga ulit na panalo tayo lahat, panalo silang pareho. Pero ang boto ng Murado, 4-1. Magingay para ay Deadline. Congrats! So, ayun. Diba? Deadline. Congrats. At congrats din kay Mimak. Pwede ka na magpalit ng pangalan. Joke lang. Congrats. At magaling kayo parehas. Ito namang aking hatol. Sa akin naman to, diba? At may mga pamantayan din ako sinusunod sa sarili ko, sa pananaw ko, sa prinsipyo ko sa buhay, at sa paniniwala ko, at sa maraming bagay, maraming factor. Pero ito namang paghatol ko ay hindi nangangahulugan na hindi ka magaling. Kung hindi ko nagustuhan yung battle mo, it means, ayun lang. Opinion ko lang. What's up mga katropa? At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Marikita in the house, para sa panibagong episode ng Battle Hatol with Marikita. Yan, ako po ang inyong CEO, Battle Hatolera ng taon. Gusto ko munang bumate, yes, at mag-shoutout sa ating mga followers dyan. Ilan na ba? Meron na tayong 30 plus na followers. Wow!